Diyos. Pero it turns out na hindi pala gano'n 'yun basta-basta kasi meron tayong tinatawag na impyerno. And then, ang magagawa lang natin sa mga kunyari nagkaroon po tayo ng kasalanan is siyempre pagsisihan yung kasalanan tapos, gumawa ng mabuti and then makinig sa, um, salita ng Diyos ta's ipakalat po sa iba and then mas siyempre mas piliin po na gumawa ng tama the next time. Yun lang po, thank Thank you. you. Thank you, Shireen. Okay. Sige, si Sanggalang. Tama. Si Lian. Hello po, audible po ako. Opo. So, naintindihan ko po, sabi po sa video is kahit gaano po tayo kabuting tao, kung hindi naman po tayo sumusunod sa 10 utos ng Diyos ay parang makasalanan pa rin po tayo. At ang tao pong makasalanan ay kinapuputan po ng Diyos. At ang mga taong kinapuputan po ang mga tao pong kinapuputan ng Diyos ay mapupunta lamang po sa impyerno. Pero po sabi dun sa video is may isang bagay para tayo ay mapatawad ng Diyos or mapunta sa langit at yun ay magbalik loob sa Kanya. Sapagkat po kapag po nagbalik loob po tayo sa Kanya is papatawarin niya po tayo at lilitwisin niya po tayo sa mga kasalanang nagawa po natin. Yun lang po. Okay, thank you, Lian. Ang galing, ano? Parang reporting talaga, no? Thank you. Siguro mga dalawa pa. Sino pa ulit magtataas ng kamay? Sige, si Jason. Good morning po. Am I audible po? Opo. Okay. What I learned from the video po is yung tumatak po actually is yung how God sent Jesus to be the perfect embodiment of living as a Christian. He is perfect in every way na he shared the word and he lived na walang sin from that 10 commandments. Ito po yung dapat nating sundan in a path as living as a Christian right now. Ngayon po, lalo na within this time period na madami na pong lumalaganap na problems. And yun lang po. Sorry. Thank you, Jason. Okay, last na lang po. Sige. Si Katrina tapos si Beray. Okay, Katrina po. Sir, rinig po ba ako? Opo. So, yung natutunan ko po sa video is kung paano parang naging hypocrite yung bida po. And kiniklaim niya po na holy siya even though na gumagawa siya ng mga kasalanan. Yun nga po yung sa 10 Commandments. And natutunan ko rin po na yung forgiveness is not automatic pagdating kay Lord. So, hindi lang siya, ay Christian ako, alam ko na papatawarin ako ni Lord. May process po yun. And kapag hindi ka po genuine, yun nga po, mapupunta ka sa hell. And tumatak din po sa akin yung being good is not always defined but what others say or by outward appearances, but aligning with God's will and character. So, hindi porket sinabi ng mga tao na, ay, ang bait mo, ay, parang isa kang good character or good influence sa mga tao doesn't mean na mabait ka na. Kasi, in terms of goodness as a Christian, yung goodness dapat natin is aligned with God's will and character. Yun lang po. Okay, thank you, Katrina Faith. Si last na po, pasensya na po sa iba na hindi makasagot. Next time na lang. Si Marie. Morning po. Audible po ba ako? Opo. Rinig po. Okay, so yung thoughts ko po about dun sa video is kung paano po tignan ng mga Christians or mga believers of the Lord yung 10 Commandments as a moral or ethical guidance po kung ano dapat yung ginagawa natin sa araw-araw. Pero hindi rin po malilin lang sa mga tao na yung mga maliliit na kasalanan na ginagawa natin na nakatatak po sa utak na ay maliit lang to so parang madali pong mapatawad. Pero no matter how big or how small po, kung titignan natin, kasalanan pa rin yun. And then, nandun lang din po sa paulit-ulit na sinasabi ng iba na it's about repentance. And kung iba pa rin po kapag genuine mo siyang ginagawa and bukal sa loob mo
ng hindi parang hinihingi or tinitignan as a reward yung blessings na binibigay sa'yo. Oh, thank you, thank you. Thank you, Marie. At palakpak tayo sa mga sumagot. Thank you, God bless you. At ayan, i-share ko yung aking slides. Slide, singular. Thank you, Bona. Okay, thank you. Sige. Ayan, maglo-load pa. Actually, meron ako niyan eh. Gospel traction. Ganyan. May comics. May galing ano. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, summary yung video pero for 28 minutes, meron na lang ako 28 minutes. I-share ko sa inyo yung gospel. Ang gospel meron siyang 3 ingredients na kinakailangan natin para mas maunawaan natin yung ibig sabihin ng gospel. Pero originally, yung word na gospel, ano yan, nung time, bago pa si Jesus Christ, that is already a word na ang ibig sabihin ay good news. Karaniwan ginagamit yan sa mga, pag nananalo sila sa war. So ano yung gospel? Nanalo kami from this place, umuwi sila, the good news, the good tidings, magandang balita, nanalo sila sa war. Then also later on, naging ano siya, parang balita, ganon. Parang sa atin, newsletter. And then ginamit ito ni Jesus Christ, gospel, ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Okay? And then later on naging magandang balita tungkol kay Jesus Christ. Ano ba yung magandang balita na sinasabi ng Bible? Na kailangang maunawaan ng tao, kasi kapag hindi naunawaan ng tao, ito ay magiging dahilan ma-spend niya ang kanyang life after death sa tinatawag nating eternal condemnation. So, meron 3 ingredients yung gospel. God, man, ang Diyos, tayong tao, at si Jesus Christ. Unang-una, meron akong 37 slides. Pero kung hindi naman natin matatapos, no problem. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos, siya ay Almighty, great and eternal one. He is the creator. Ang Diyos, wala siyang pasimula. Wala siyang katapusan. Outside siya ng timetable natin. Kaya nga kung si Lord, part siya ng creation, hindi sa Lord, hindi sa Diyos. Okay? Dahil sa kanyang kadakilaan, nararapat lamang siyang sambahin at paglingkuran. Paano natin masasabi na dakila ang Diyos? Ginawa niya lahat ng bagay, ginawa niya tayo. Tayo ay hindi product ng accident or ng evolution, kundi meron talagang creator. Siya yung lumikha, pinakamakapangyarihan, pinakamatalino, at walang bagay ang hindi lingid sa kanya. Lahat alam ng Diyos, pinakamatalino, pinakamakapangyarihan. Wala siyang bagay na hindi niya kayang gawin. Siya ang gumawa ng kautusan o yung law at ang hukom, judge. Kaya naman dahil sa ating hindi pagsunod sa kanya, tayo ay kanyang hukuman. So ang Diyos, anong ginawa niya tao, gumawa siya ng batas kay Adan tsaka kay Eva na huwag nilang kakainin yung hindi dapat nilang kainin. And then nagkasala sila. So the lawmaker is siya din yung judge ng law na kanyang ginawa. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nang pasimula, ginawa ng Diyos ang langit at lupa. But the problem, the dilemma is this. We rebelled against God, then we are exposed to His wrath. Paano ba nagrebelde ang Diyos sa tao? Paano ba nagrebelde Paano ba nagrebelde sa Diyos ang tao? So, alam natin yung story. Because of sin, si Adam and Eve, they disobeyed God. At sabi ng Bible,
nung si Adan ay nagkasala na ang lahat ng tao. For by one man's sin entered into the world. So lahat na. Hindi mo pwedeng sabihin, kung ako si Adan, kung ako si Eva, hindi ko gagawin yun. No. We sin in Adam. Because nagmula tayo sa kanya, same material. Okay, mamaya iaano pa natin yan. Nagrebelde ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan, dahil sa disobedience, sa hindi nila pagsunod. Dahil sa kadakilaan ng Diyos, nararapat lang na ibigay natin sa Kanya ang ating katapatan, pag-ibig, at pagmamahal. Kaso nga lang, hindi ganoon ang nangyari. Marami pang bagay na dapat ibigay natin sa Panginoon. Sorry, ang dami kong, tagal ko na kasi itong ginawang slides na to, hindi ko pa na-update. Maraming mga typo, wrong spelling sa Tagalog, maski sa English. Okay? Ngunit hindi natin ito nagagampanan. For example, acknowledge God to be the only true God. Anong counterpart nito? Madaming idolatry. Adore God, believe God. Hindi tayo naniniwala sa Diyos, hindi natin sinasamba ang Diyos, hindi tayo tumatawag sa Diyos. Dapat piliin natin yung Diyos, hindi natin siya pinipili. Delight in God, desire God, fear God, glorify God, have fellowship with God. Honor God, hope in God, humble yourself before God, love God, at marami pang iba. Hindi natin ito nagagawa honestly. Kung magiging honest tayo sa sarili natin, ang dami niya, no? Sundin ng Diyos, lulahatiin ng Diyos, purihin ng Diyos, malalahanin ng Diyos, magsisi before God, submit before God, serve God. Hindi. Namumuhay tayo sa sarili natin. We don't acknowledge Him as Lord. Hindi lang si Adan, hindi lang yung mga tao na nakikita natin, kundi tayo din. So we don't just point our finger sa ibang tao, ganyan ka. Pero kung susuriin natin yung salita ng Diyos na sinasabi niya, kung sino ang Diyos, ganoon din tayo. Ngayon, yun ang Diyos. At may isa pa siyang karakteristik na talagang above all, intrinsic sa lahat. Ito yung kanyang holiness. Ang Diyos ay holy. Pag sinabi mong holy, hindi siya pwedeng madikitan, masamahan, makipagkaibigan, o ng kahit isang katiting na kasalanan. Kahit katiting lang, kunti lang na kasalanan. For example, I will give you an analogy. Kapag uminom ka ng soft drinks, masarap. Pero kapag merong katiting yang muriatic acid, isang patak lang, hindi mo yan iinumin. Ang Diyos, napaka-banal niya na hindi niya mahayaan ang kasalanan na wala lang, hindi ma-judge. So, ngayon, kung tayo ay sinner and God is holy, do you think we will go to heaven? Na tayo mo sobrang makasalanan? So, the obvious answer is no. So, tignan natin yung kung sino ang Diyos. So, that is God. He is holy. And hindi natin siya deserve. So, mas makikita natin yung second ingredients ng gospel pag naunawaan natin kung sino tayo. What is man? Dahil sa kasalanan, ang katayuan natin sa Diyos ay walang hanggang kaparusahang kamatayan. Sir, grabe naman yan. Kaya alam nyo, maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. Believe me. Baka yung iba sa inyo hindi naniniwala sa Diyos. Then, the Bible says, the fool hath said in his heart, there is no God, they are corrupt, they have done abominable works, there is none that do it good. Ang mangmang daw sinasabi sa kanyang sarili, sa kanyang puso, walang Diyos. Bakit? Kasi deep inside of us, alam mo na merong Diyos. Ang tawag dyan sa theology ay I forgot the term. I forgot the terminology. Pero built in us, in our conscience tells us there is God, there is God, there is God. But you will tell yourself there is no God. Okay? Tayo bilang isang tao, makasalanan tayo by nature. Okay. Bakit ba natin tinawag na aso ang aso? Dahil ba kumakahol siya? Okay? Ang aso, hindi mo tatawagin siyang aso dahil kumakahol siya. Kundi, aso talaga siya, kaya siya kumakahol. Tayong mga tao, hindi tayo naging makasalanan kasi gumagawa tayo ng kasalanan. Makasalanan ka na ng una, kaya ka nagkakasala.
Ang ibig sabihin niya, tayo ay makasalanan by nature. Likas sa tao ang pagiging makasalanan. Totoo yan. And you know that. Alam mo yan sa sarili mo, mga babae ka, mga lalaki. Kaya sabi ng Biblia, ay humagikin. Tayo ay patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Where I pass, you walk according to the course of this world. Umalala tayo sa sinasabi namin ng mundo. Prince of the power of the air, pangyari ng Satan. Tayo ay now children of obedience. May last of flesh, feeling of flesh, and the mind, where by nature. Hindi lang tayo children of obedience, but we are identified as children of wrath, even as others. So by nature, sabi nga ni David, tayo ay may makasalanan pa. Kung tayo ay nasisimulan ng tao, ay nasisimulan ng ating ina. Kaya alam ang abortion na mali. Because abortion is really like gaga after na lumabas na sa sinupunan ng nangyayari. Lang naman ang buhay. But that's wrong. Why? Bakit ang makasalanan ni David sa Bible? Yung isang pipis na nasa ng nanay na hindi mo siya life. So, pero again, maulit sa naman yung abortion. Man, not only that, hindi lang tayo sinner by nature, but also sinner tayo by practicing choices. And sorry, wait lang. Ngayon baka sabihin ng tao, hindi, ganito na pala I was born this way, kaya wala na akong magawa. Pero alam mo, tayo mga tao, hindi lang nature natin ang makasalanan. Hindi. By choice, hindi lang natin nagkasala. At anak na practice yung kasalanan. Now, I'm not talking about small sin. Kanina sa video niya ng ibig small sin. Walang maliit na kasalanan ng Diyos. Lahat dyan kasalanan ng Diyos. Kasi natarmanan niya. Pero hindi siya meron siya parang patamusa. Okay? Sa tao, parang sinislide namin natin. Ting kasalanan na naman. Kura-kura lang naman ng 1 million. Okay lang yun. Pero bilhin na siya nalilisin. Sa tao, nasusupal tayo kaya nasusunan tayo. Pero sa Diyos, lahat kasalanan. For all of us sin come short of the glory of God. No, hindi pwede sabihin. No. The Bible says us, all is all. Lahat tayo makasalanan. And come short of the glory of God. And hindi tayo nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And man has deviated from God's purpose. Anong purpose ng ating buhay? That is to please God, ginilay tayo ng Panginoon to have fellowship with Him forever in the Garden of Eden. To keep the garden, magparami. Pero nag-deviate tayo nasa ng Diyos because of our rebellion. And the Bible says us we are under the influence of sin, and not only sin, but the spirit of Satan. And we know that we are God, and the whole world, the people in the world were riot in wickedness. And because of that, where man has condemned God, because he is so holy, and is just exposed to his wrath. Baka sabihin mo, grabe naman ng Diyos. Yes. Kasi creator siya. Siya yung right, siya yung may karapatan. For the rare God is living in heaven when he sees all godliness and unrighteousness and men who hold the truth in unrighteousness. And this is a bad news. You, me, all of us, we are helpless to save ourselves. Hindi na namin kayang iligtas ang ating sarili. Tignan mo kahit magawa mo mabuti, hindi mo
pasok sa standard na bakit? Kasi ito sabi ng Panginoon, all of our righteousness, lahat ng good works natin, it is only filthy rags sa Kanya. Maduming basahan sa Kanya. At hindi lang ito maduming basahan na alam natin yung binubasahan ng Biblia sa kampo. O yung basahan kahit yung small. No. Yung basahan doon, contextually and culturally, yun yung meron dalawang sabihin ng filthy rags na basahan. In their time, that is ito yung mga nagagamit ng mga babae. Kapag meron silang period, pasador, sabi mo wala namang modest o tawag sa ganyan, modest yun, di ba? Wala pang online, no. Hindi lang mga pangbalot sa susunod na malaki. Imagine mo sinabi ng Diyos, lahat ng righteousness, madumi sa akin. Why? Kasi nga, nagkasala yung Jesus. Kasi masalanan tayo. We are offenses. We as people, sin separate us from God. That's bad news. Now, ayun. Pag-aralan naman natin sa Jesus Christ. At paano natin ito mapag-connect. Okay? Ito yung good news. Ang bad news na kasalanan ka. And then will face the wrath of God, eternal damnation. But who is Jesus Christ? The good news is this. Yung kasalanan mo hindi mo kaya may nagbayad. At ang good news na ibang Jesus Christ. Sino ba siya? Tanungin natin, sino ba siya ang ginawa niya? Kaya niya ba talagang tayo sa mga kasalanan mula sa impyerno? Yan yung masasabi natin. Sino ba siya? Siya. The Bible says, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. The good news is this. Nika, Jason, Bautista, Marie, Katrina Faith, Doria, Sir Omar, nanay mo, lahat sa mundo. Si BBM, si Duterte, si Lenny, lahat na tao may limit. Minahal yan yung Diyos. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, minahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kahit anong kasalanan mo ginawa mo, minahal ka ng Diyos. Kaya niya ibigay niya yung isa ng anak. Hindi na kaya yung binasas ang ating sarili. Pero dahil tayo ng Diyos, nagpabay siya ng tagapagligtas. But whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Now, the Bible says, Jesus Christ, ano pwede bilhin ni Jesus Christ bilang kaisa-isa ng Diyos? Sino ba siya? The Bible says as Jesus Christ. Siya ay nagpasimula lang. The beginning was the Word. And the Word was God. And the Word was God. Siya ay Diyos by nature. And He was God in the Bible. He is eternally in. Okay. Medyo nawala. God sending His own Son. Ibig sabihin, ang si Jesus Christ, kasama na ng Diyos, kasama na ng Ama. Mula maliklik niya ang mundo. And the Father sends His own Son in the likeness of sinful flesh and sinful then sinilas. Paano tayo inilis ng Diyos? Una na, umariti siya, nagkatawang tao ang Diyos, nagkatawang tao, si Jesus Christ. Siya ay Panginoon ng Panginoon,
For He is Lord of Lords. Siya ay Diyos and He gave man. The Bible says in verse number 14 of John 1, the Word was flesh and dwelt among us. Siya ay naging laman, naging tao, at nanirahan sa natin. Siya ay your and sinless. The Bible says, who did no sin, neither was Israel found in his mouth. Ibig sabihin, sa kanyang life ay naging tao siya. Wala siyang kasalanan. Ni pambola or walang kwentang salita na lumabas sa kanyang mga bibig. He came to earth. Bakit siya nagpunta dito? Punta siya dito to rescue us as you and me. This is a faith saying, and we're dirty of self-sacrifice, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So, students, mahal ka ng Diyos. Pumarito siya upang iligtas tayo ng mga kasalanan. He lived a perfect life for sinners like me. For as why one man's obedience is freedom, may hear what made sinners. So by the obedience of one shall be many by righteous. Dahil sa pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Ama, pinako sa krus ang babayo, lumuwas sa kanyang dugo, upang tayo ay makatawan. Jesus died as our substitute. For He had made sin for us who knew no sin, that we may be made righteous as God in Him. Tipong ikaw dapat ang magparusahan. Magsasaka tayo for eternity in hell. Pero yung Diyos, nagkatawa ako. Si Jesus Christ, namatay sa krus ang Kalbaryo as our substitute. Yung galit ng Ama, galing ng Diyos, umusos doon sa krus ang Kalbaryo upang pag-ilis tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nayanan daw ng invitation ng paglalaga lahat ng kasalanan ng mundo na lalaga kay sino ng Diyos sa krus ang Kalbaryo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, Ama, bakit ako nabayaan? That's the time that all of the sin of the world was put on the Lord Jesus Christ. Jesus died as a sacrifice for sin. He died as a ransom to redeem us from, redeem, wrong spelling, from sin, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purity unto Himself, a peculiar people, zealous of good works. Upang tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan. Reconcile us to an offended God. He destroyed the works of the devil. And not only that, si Jesus namatay, inilibing, pero hindi doon nagtatapos. Kung hindi siya nabuhay, walang kwenta lahat ng sinabi ni Kristo. Pero, noong ikatlong araw, siya ay nabuhay muli. It says in Romans chapter 4 verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So again, mahal tayo ng Diyos. Ayaw kanyang mapahamak. But, hindi ibig sabihin na matay na si Kristo. Lahat tayo pupunta sa langit. Merong condition. And that is, kung sino man yung maniniwala sa Kanya. Now, I understand for some people, this is very illogical. Maniniwala lang? Yes. Nasapat na ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng kabayo para tayo ay mapunta sa langit. Para tayo ay maligtas. Now, yung ibang tao, gagawa ko ng mabuti, gagawin ko to. Hindi do. Not D-O, but D-O-N-E, done. It was already done when Christ died on the cross, His life, and He was resurrected. Ang kailangan lang natin gawin ay ikaw at ako manampalataya sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng manampalataya? Ang pananampalataya ay may kaakibat na pagsisisi. Na ikaw ay makasalanan, palikuran mo sa iyong isip yung mga kasalanan, naging dahilan para ma-offend natin ng Diyos, para tayo maging subject ng kanyang wrath, ng kanyang galit.
Lord, I'm so sorry. I repent of my sin. And I accept you. I believe you in my life. Pananampalataya, pag mga synonyms tayo. Pananampalataya, pagtitiwala, pag naniniwala tayo, pagtanggap kay Jesus Christ, paglagak natin ng pananampalataya natin sa Kanya. So my friend, students, God loved us so much. He gave His only begotten Son. Ngayon, kung maniniwala ka, the Bible promises us that you will have everlasting life. And you will produce good works. Good works is only the result of your believing, of your faith in Jesus Christ sa Panginoon. Nawa naintindihan natin ito. And kung ikaw, kausapin mo sarili mo, ako ba talaga totoong naniniwala ako sa Diyos? Oo. Sabi ng Bible, kasalanan ako. Impyerno ang ating kahinatnan. Pero, minahal ako ng Diyos. Do you believe this? Ask yourself. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kasi meron ng tagapagligtas. Si Jesus Christ lang ang makakapagligtas sa atin. So why not ask the Lord right now? So, Sir Jomar is not just your teacher, not just your professor in Christian living, but I'm also a pastor. And this is the message that I want to tell to all the people, that God loves them. Kung sino ka man, ano man ang gawa mo, mahal ka ng Diyos at nais niya na tanggapin mo ang kaligtasan na kanyang inaalay. So kung ikaw, lumapit ka sa Panginoon, mag-pray tayo. Sabi mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nagsisisi po ako. Tinatanggap ko kayo bilang aking Diyos. Si Jesus Christ bilang aking tagapagligtas na namatay sa krus, nilibing at nabuhay muli. Maghari kayo sa aking buhay. My friend, students, if that is your prayer, if that is your heart's desire, right now, ikaw ay totoong Christian na. Hindi ka Christian kasi pinanganak ka sa Christian nation. O yung nanay, tatay mo, Christian sila, nagsisimba sila linggo-linggo. No. Magiging Christian ang tao once they truly, genuinely receive, believe, put their faith on the Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. So 1 minute na lang tayo. Lord God, Father in heaven, dalangin ko po na patuloy po kaming lumago bilang isang tao, bilang isang makasalanan. We acknowledge na kami po ay makasalanan. And we repent of our sin and we believe you in our hearts. We put our faith in the Lord Jesus Christ. Kung meron man po mga students na nagda-doubt pa rin sila or hindi pa rin totoo ang kanilang pananampalataya sa inyo, tulungan niyo po sila, Panginoon. Buksan niyo ang kanilang puso at isipan, tanggapin ang mga katotohanan ito, sapagkat ito po ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Na magkaroon kami ng pananampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Walang iba, hindi si Jesus Christ. Bless us, O God. Bless the students, ang kanilang mga source of income ng kanilang pamilya. At ingatan niyo din po sila sa kanilang pag-uwi, pagpunta sa school palagi. At matapos po nila ang kanilang lakbayin sa kanilang mga kurso, tulungan niyo po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Okay guys, nag-exceed tayo ng 41 seconds. Pasensya na. Maraming salamat. With that, you're dismissed. Kung meron kang question, chat na lang. God bless you. Bye-bye. See you next week. LMS ha. Thank you. Bye-bye. Thank you.